Hello mga kabangers, mga ka-KB, si Kabanong Pole, and welcome to our KB studio. Nako, syempre, unang-una po sa lahat, ako po yung nagpapasalamat sa Pong May Kapal. Lord, thank you po. At naka 300 subscribers na naman po tayo. Grabe! Syempre, kasunod ng pagpapasalamat ko ay ang walang sawa niyo pong suporta sa mga kwento ni Kabanong YouTube channel. Syempre, sa lahat ng mga Team OFWs, yan, hello po, shoutout po sa inyong lahat. And syempre, sa mga Team Palengke po, yan, hello po, shoutout po. Syempre, yung mga nasa Palengke po ng 168, ayan, minsan po, nagkita-kita po tayo dyan, nag-picture-picture taking kami. Nakilala nila ako eh. Tapos narinig ko po kasi yung kanilang pwesto ay talagang naka-Bluetooth speaker po at naririnig po natin yung mga kwento po ni Kabanong. At syempre, dito po sa may Las Piñas, kasi taga Las Piñas po ang inyong abang lingkod. Yan, yung palengke po ng Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Yan, halos lahat ng stores pagka namamalengke ako, pagdaan ko eh, si Kabanong ang naririnig eh. So maraming salamat po. Siyempre, yung mga team bakery, ayan, yung mga team factory, ayan, yung mga nagtatrabaho sa factory, at yung mga team office, yung mga nasa opisina, hello po, shoutout po. At sa mga team driver, yan, yung mga nagdadrive po, yung mga pampasahero pong mga sasakyan na nakikinig po, nakatune in po sa mga kwento ni Kabanong. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayan, at syempre sa team kapamilya, kapatid, kapuso, lahat po ng mga nasa bahay po na nakikinig po kay Kabanong, sa mga kwento ni Kabanong, shoutout po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po buong pusong nagpapasalamat at alam ko po na yung mga iba dyan talagang nai-stress po sa pagtatrabaho nila at talagang sabi nga ho sa mga comment ako po daw ang kanilang mga kasama para matanggal ang kanilang stress, ma-entertain, di ba? So, yung iba ho nagre-reklamo, dami ho daw commercial, mga ads. So, pasensya na po kasi sa totoo lang po, si YouTube, the more kasi na mahaba yung video, mas gusto nila. Opo, at talaga kasi marami silang nilalagyan ng mga commercial o mga ads. Hindi na po kami ang naglalagay ng mga portion ng ads, sila na po. Kaya pagpasensyahan nyo na lang po si YouTube. Well, yun po kung hindi nyo po i-skip ads yun na po yung pinakatulong nyo po sa amin. Siyempre, bukod po sa pagko-comment nyo, pagla-like at pagsusubscribe. Naku, maraming salamat po at napakalaking tulong po nyo sa amin. Alam nyo po yung mga comments nyo, lagi ko pong nababasa yan. Yung mga nagpapaunahan ba sa pag-comment. Thank you very much po. Talagang alam nyo po, nakakataba ng puso at nakakatanggal po ng pagod. So, minsan po, pasensya na po kasi siyempre, kailangan po natin magpahinga, may ginigest naman po tayo ng mga, kasama rin po natin mga dubbers. So siguro po medyo naninibago lang po kayo, pero sa totoo lang po, hindi po tayo kukuha sa Team KB ng mga narrators na pipitsugin. Lahat po yan, mga ka-KB, mga talagang malulupit na mga kasama kong dubber po, mga dubber po ng Korean telenovela, Mexican novela, mga dubber po ng mga anime, sila po yung mga kinukuha po natin dito sa Team KB para patuloy po kayong nabibigyan ng entertainment at hindi po kayo, kumbaga, naiiwang nag-iisa sa inyong pagtatrabaho, di ba? So, again, maraming salamat po. And siyempre, dahil po naka 300,000 subscribers na po tayo, tayo po uli ay magbi-video live recording. Ayan, so makikita nyo po kung paano po tayo mag-record at makikita nyo kung paano po tayo magbago-bago ng boses. Wala pong effects to, mga kaibigan. Baka akala nyo po merong voice enhancer, wala po. Talagang boses ko lang po yun. Dahil nga po syempre, for how many years, wag nyo na pong tanong yung kung ilang taon na ako at kung kailan ako nagsimula, kundi magkakabukuan tayo. Basta na po ako, T8. Ayan. T8. Bahala kayo kung ano yung unang number doon, basta T8 na ako. Hindi, joke lang po, no? So, again, ito po, another entertainment. Mas makikita nyo po kung paano ako magbago-bago ng boses habang nagre-record po ng mga kwento ni Kabanong. Ano? Mangangatwiran ka ba? Sinabi ko naman sa iyo na ayaw kong sinisingil ako sa harapan ng maraming tao, di ba? Ayan tuloy ang napala mong visit ka. Pasalamat ka ba nga, sinuntok ko lang yung mukha mo eh. Sige na, Epi. Bayaran mo na ako. 50 pesos lang naman yun eh. Ipandadagdag ko lang sa pambili ko ng gamot ni Dodong
Aray ka! Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Wala pa akong pera. Kaya wag mo akong pinapaya sa harapan ng maraming tao, ha? Kung makasingil ka, kala mo milyones na ang utang ko, ha? 5 turon ng kinuha mo kahapon. Yung kikitain ko sa 5 turon na yun mahalaga para sa akin. Kaya sana naman, bayad ka na. Alam kong may pera ka naman Nakita ka na kanina, kumain ka sa karinderya ni Rubina. Ano naman kung kumain ako ron? Kapag kumain doon, may pera na kagad? Hindi ba pwedeng utang lang yon? Isip ka nga, huwag ka nang magsinungaling. Dahil nakita kitang nag-abot ka ng pera sa kanya. Aba, gumagawa ka pa talaga ng kwento, ha? Gusto mo sapakin ko yung mukha mo, ha? Yan, diyan ka magaling, Epi. Ang manakit ng tao para lang mabuhay ka araw-araw. Ano? Anong sabi mo? Kuya. Huwag mo kong sinasabihan ng sinungaling dahil wala kang alam sa buhay ko, ha? Ano? Gusto mo pa, ha? Visit ka! Visit! Hindi kita maintindihan. Paano mo ba nakakayang gumising sa umaga nang wala kang nagagawang maganda para sa lipunan? Ba't gago ka pala talaga, no? Etong sa'yo! Huh? Tama na yan! Ha? Nanlaki ang mata ni Mang Epi nang biglang humarang sa harapan nila ang binatang si Romeo. Hawak nito ang kamay ni Mang Epi na dapat ay nakadapo na sa mukha ni Mang Pitlog. Gigil na binawi ni Mang Epi ang kanyang kamao. Habang si Romeo naman ay nanatili lang sa harapan ng kanyang ama. Nanindigan nito at hindi nagpakita ng takot sa kaharap. Grabe naman po kayo, Mang Epi. Kayo na nga itong may atraso Kayo pa po ang nag-aagrabyado. Maangas na lumapit ng kaunti si Mang Epi. Tumura pa ito saglit at walang pakialam kung halos magdikit na ang mukha nila ni Romeo. Saan ka ba nakakita ng siga o maangas na nagpapakumbaba? Wala, di ba? Dumistansya naman si Romeo dahil amoy na amoy niya ang tila imburnal na bibig ng manong. Kahit na, dapat matuto kayong pagbayaran ng pagkakautang ninyo. Lumaban kayo ng patas. Kasi kami, kahit nahihirapan kaming mabuhay, hindi kami nanlalamang at hindi nang aabuso ng kapwa namin. Dapat, yun ang matutunan nyo sa buhay Hindi naman na kayo bata Ang tanda-tanda nyo na nga. Hindi ko nga ito dapat sinasabi dahil kusa mo na dapat itong alam Dahil sa sinabi ng binata ay lalo itong nanggalaiti. Kahit na maganda naman ang pinupunto ni Romeo. Insulto pa rin ang nararamdaman ni Mang Epi. Lalapit na sana ito kay Romeo para patikimin ng isang masarap na sapak ang binata, pero bigla na lamang tinapakan ni Romeo ang tae ng aso sa gilid, tapos kinuha nito ang tsinelas at ambang papalo kay Mang Epi. Sige, lumapit ka! Ngayon ka lang makakaranas na may sasampalang tsinelas na may tae. Ngumisi si Mang Epi. Ayaw rin naman itong magmukhang kahiyahiya. Kaya para hindi siya masampal ng tae, ay tumigil na lamang siya sa paglapit. Ngunit nakasarado ang kanyang mga kamao. Ikaw, Romeo, ha? Maangas kayo, no? Saka mo ko angasan kapag hindi ka na humihiram ng tapang dyan sa taing hawak mo. Sige, magbibigyan kita ngayon. Hindi ka muna masasaktan. Pero ito ang tatandaan yung mag-amang hampas lupa kayo, ha? Sa susunod na araw, kapag nakita ko pa yung mga pagmumukha nyo sa kahit saan dito sa atin, hindi na ako magdadalawang isip na lumpuhin kayo. Naintindihan nyo? Di lumpuhin mo. Talaga. Gagawin ko yun. Ipapatikim ko sa iyo ang galit ng isang siga na pinahiyan ninyo rito sa palengke na ito. Matalim pang tinitigan ni Mang Epi ang mag-ama bago ito tuluyang umalis. Nakahinga ng maluwag si Romeo. Hindi niya rin kasi akalain na magagawa niya ang bagay na yon para sa kanyang ama. Nasanay kasi siya sa tuwing may mga mag-aalipusta sa kanila ay mananahimik na lang siya. Anak naman,
Bakit mo naman ginawa yun? Yan tuloy. Madadamay ka pa ngayon sa pag-iinitan niya. Wala naman po akong pakialam kung anong gawin niya sa akin, Tay. Hindi ko na kasi kaya makita na inaabuso ka na lang lagi ng ibang tao eh. Lalong-lalo na yung Mang Epi na yon. Nako. Sa susunod, wag mo nang gagawin yon, ha? Alam mo naman na wala akong ibang hangad kundi ang tahimik na buhay lang para sa inyong magkapatid. Umuwi na lang po muna tayo at magapunan, Tay. Kami na lang ang uubos ng mga tirang turo na yan. Iiling-iling na lamang si Mang Pitlog. Nang makabalik na sila sa bahay nila, agad na inilabas ni Mang Pitlog ang gamot na binili sa butika, na sana ay kumpleto yon kung nagbayad lamang si Mang Epi. 2 araw na kasing nilalagnat ang batang si Dingdong. Para sa kanilang mahihirap, hindi nila afford na mayroong magkakasakit sa kanila. Maliit lang naman kasi ang kinikita ni Mang Pitlog sa pagbebenta ng mga kakanin sa hapon. Hindi rin naman din sapat ang sinasahod ni Romeo sa pagiging kargador sa palengke. Ihanda mo na yung hapunan natin. At ako maliligo lang, ha? Amoy, malansa na ako eh. Sige, Tay. Ako na pong bahala. Agad na inilatag ni Romeo ang kanilang pagkain sa kanilang maliit na lamesa. Pagkatapos, nilapitan niya ang kapatid na nakahiga sa kanilang papag. Nakahiga lang yun doon habang balot ng kumot na walang laba-laba. Dingdong, kumusta pakiramdam mo? Mapungay ang mata ng bata nang tumingin ito sa kanya. Ngumiti muna ito saglit at saka nagsalita. Mabigat pa rin po ang pakiramdam ko, kuya. Huwag ka mag-alala. Bukas sahod ko na. Makakabili na rin tayo ng dapat mong inumin para mas mabilis ka nang gumaling. Kuya, kanina nga po nung wala kayo ni tatay, may pumunta dito sa bahay eh. Sandaling napaisip si Romeo. Hindi niya pwedeng isipin na may maniningil sa kanila. Dahil kahit na mahirap lang sila, ay wala naman silang pinagkakautangan. Wala rin naman silang kamag-anak na maaaring lumapit sa kanila. Dahil lahat ng mga kamag-anakan nila sa baryo ay puro mata pobre. May pumunta dito sa bahay? Sino? Nagpakilala ba siya? Hindi niya sinabing pangalan niya eh. Pero ang sabi niya sa akin, kilala niya raw si tatay. Namukhaan mo ba? Opo. Tapos ano po, malambot siya kahit na lalaki. Ha? Malambot na lalaki? Opo. Malambot tapos nakembot pa nga po ang bewang eh. Binabae. Lalaki pero babae kung kumilos at magsalita. Opo. Sino po ba yun? Sabi niya po, matagal na niya pong kilala si tatay eh. Kuya, binabay din ba si tatay? Natawa si Romeo at sandaling tinakpan ang bibig ng bata. Uy, baka marinig ka ni tatay. Pero hindi naman ganun si tatay. At kung ganun man si tatay, wala naman siguro masama. Dahil kahit na ano pa ang kasarian mo, hanggat wala kang tinatapakang tao, dapat tanggapin ka rin ng lipunan. Ganun po ba? Kailangan mo nang kumain ha, para makainom ka na rin ng gamot. Mauuna ka na kasi naliligo pa si tatay sa labas eh. Maayos namang lumipas ang gabing yun para sa pamilya ni Romeo. Yun nga lang ay may kaunting pag-aalala pa rin para sa batang si Dingdong. Wala pa rin kasi yung ganang kumain. Alauna na madaling araw nang magising si Romeo. Dahil sa katok na naririnig niya sa kanilang pintuan, bumangon siya para tingnan kung sino ang kumakatok sa labas. Pero wala naman siyang nakita. Iniisip na lamang niya na baka guni-guni niya lang yon dahil inaantok na rin siya noong mga oras na yon. Babalik na sana siya sa higaan nang may nakita siyang tao na nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Medyo madilim sa parting yon kaya hindi gaanong maaninagan ng binata kung sino ang taong yon. Kaya naman, hindi na siya nakatiis. Pinuntahan niya yon.
Pero sa kasamaang palad, bigla yung tumakbo. Nakita pa ni Romeo na kumikending-kending ang taong yon habang papalayo. Ha? Teka, yun ba yung Becky na sinasabi ni Dingdong? Sino ba yung taong yun? Iiling-iling na lamang si Romeo na bumalik sa kanilang bahay. Kinaumagahan, pumasok agad sa trabaho si Romeo. Marami kasing kakargahan na truck ng gulay ng araw na yon. Masyado siyang naging abala na tipong hindi na niya nabantayan pa ang oras. Namalaya na lamang niya na madilim na pala ang paligid. Dakong 6:00 ng gabi, nakapila na siya sa paghihintay ng kanilang sahod. Lahat ng trabahador ay malalapad ang ngiti. Ang cool talaga ni Ma'am Rubina, no? Maganda na, mayaman pa. Dami niyang negosyo. Mabenta nga rin daw yung karinderya niya ngayon eh. Sus, ang sabihin mo, crush mo lang si Ma'am Rubina. Nico, kahit anong gawin mo ha, hinding-hindi ka papatulan ni Ma'am. Uy, grabe ka naman sa... Crush lang naman eh. Paghanga. Di ba wala namang masama doon? Di ba Romeo? Oo, wala namang masama doon. Pero huwag ka na lang aasa kasi wala talaga. Hanggang tingin ka na lang sa kagandahan ni Ma'am. Wala naman akong pakialam eh. At least, nakakatingin pa rin. Sandaling natahimik ang tatlong magkakaibigan nang marinig nila ang usapan ng mga tinderang nakapila rin. Kagaya nila ay tauhan din yun ni Ma'am Rubina. Totoo ba sinasabi nila? Yung lola raw ni Ma'am Rubina na taga rito rin dati ay mangkukulam. Uy, sira ulo ka. Yung boses mo. Kapag narinig ka niya ni Ma'am, baka hindi ka na makasahod. Uy, huwag kang nga maniniwala sa usapan ng mga tsismosa ha. Kailan pa may sinabing matino yung mga tsismosang yan? Nung nakaraan ko pa kasi naririnig yan eh. Kapag maganda ka, mabuti ka at may pera ka, lahat ng mga inggit sa'yo, gagawa't gagawa ng kwento para lang masira ka. Yun ang dahilan kung bakit ka nakakarinig ng mga ganyan. Nasa sayo na yan kung maniniwala ka. Pero kung maniniwala ka, ang tawag sa'yo, tanga. Pero paano kung... Uy, yan na nga ba sinasabi ko eh. Natigil sila sa pag-uusap nang makitang nakatingin na sa kanila ang kanilang boss na si Rubina. Napayuko na lamang sila nang lumapit sa kanila ang amo. Seryoso itong tumingin sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo? Wala naman po. Narinig ko lang po kasi na pinag-uusapan ng mga tinderang yan yung lola niyo po. Kaya tinanong ko na lang po itong si Romeo at Bornok kung bakit nila pinag-uusapan yung matanda kahit wala naman yun dito. Agad na dumako ang tingin ng babaeng si Rubina sa tatlong tsismosa na bigla na lang din napatigil sa pagsasalita. Nilagpasan sila ng kanilang ma'am at lumapit na ito sa tatlong ginang. Sira ulo ka talaga. Nilaglag mo pa yung tatlong ali. Kaysa naman tayo mapahamak, no? Nang nakasahod ang tatlong tsismosa nung oras na yon, ang tatlong magkakaibigan ay abot langit ang ngiti nang matanggap na nila ang kanilang sahod. Habang naglalakad na pauwi, nadaanan nila ang isang bakuran. Wala naman silang balak na huminto kung hindi lang dahil sa isang lalaki na naroon. Nagtataka kasi sila kung sino yung tinitingnan ng lalaki sa taas. Saan patingin yan? Supuan! Ano yan, aswang? Pareho pa silang natawa sa sinabi ni Romeo. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila narinig sila ng lalaki sa bakuran. Tumingin yon sa kanilang tatlo. Nakaramdam sila ng pagkailang kaya naman naisipan na lang nilang umalis. Pero bago yon, nakita nila ang mukha ng lalaki. Naglalawa yon at parang wala sa sarili. Hindi rin mapakali ang leg nito na pihit ng pihit. Tingnan nyo, parang zombie. Uy, huwag mo nang ituro. Tara na, umalis na tayo. Nagmamadaling umalis ang tatlo.
Pagdating sa isang kalye, ay kanya-kanya na silang naghiwalay. Hindi na pinagtuunan ni Romeo kung anuman ang kanilang nakita. Masyado siyang nakatuon sa sahod at sa mga nabili niyang gamot para sa kapatid niyang may sakit. Pero nang pumasok na siya sa kanilang bahay, ay naabutan niya ang ama na malalim ang iniisip. Habang ang kapatid naman niya na si Dingdong ay natutulog na. Tay, mukha yatang malalim ang iniisip niyo ah. Ayos lang po ba kayo, Tay? Pilit nang umiti ang kanyang ama at saka muling dinampot ang tasa ng tsaa. Wala naman akong problema. Pero kanina kasi may pumunta rito sa bahay. Lalaki siya, lalaki siya pero malamya ang kilos. Ano bang ibang tawag doon? Becky? Oo, tama, yun nga. Sinasabi niya na kilala niya ako. Ha? Yan din ang sinabi sa akin ni Dingdong kagabi, Tay. Ano naman bang napag-usapan niyo ng taong yon? Wala naman kaming napag-usapan na mahalaga. Ang sabi lang niya, kilala niya ako. At sa susunod na araw pupunta siya rito para hingin ang tulong ko. Tulong mo? Tulong para saan? Tiningnan ng seryoso ng matandang lalaki ang binata. Sa tingin na yun ay alam na agad ni Romeo ang ibig sabihin ng kanyang ama. Huwag mong sabihin na alam ng baklang yun na dati kang antingero, Tay. Yun nga ang pinagtataka ko. Sa lugar na ito, ikaw at ako lamang ang nakakaalam ng bagay na yon. Isa pa, 9 na taon ko nang iniwan ang pagiging antingero. Kaya napapaisip din ako kung sino ba siya talaga. Kapag inalang taong yan Teka, huwag ka mag-alala, Tay. Kapag nakita ko siya, kakausapin ko kagad siya at tatanungin. Tumayo na lamang ang kanyang ama, pero kita pa rin sa mukha nito ang labis na kuryosidad. Nang sumapit ang umaga ay maganda-ganda na ang pakiramdam ng binatang si Dingdong. Nagkataon naman na walang pasok sa palengke si Romeo nung araw na yon. Kaya naman siya ang nakatokang magbantay at mag-alaga sa kanyang nakababatang kapatid. O Dingdong, kagagaling mo lang sa sakit ha. Huwag ka na munang maglilikot, baka mapidat ka. Kapag may kailangan ka, magsabi ka na muna sa kuya mo. Naintindihan mo ba? Opo, Tay. Mag-iingat po kayo sa lakad nyo. Umuwi ka kagad, Tay pagkatapos mo mag-apply sa munisipyo. Huwag kayong mag-alala. Kapag ako natanggap, hindi na tayo magbebenta ng turon. Nakangiting naglakad palayo ang kanilang tatay. 5 minuto pa lang na nakakaalis sa matanda, nakita naman ni Romeo ang Becky na nakatingin sa kanila habang ito ay nakatayo naman sa labas ng kanilang bakod. Hindi na nagsayang pa ng pagkakataon si Romeo. Hinabol niya yon at naabutan niya naman ito nang matapilok ang Becky. Ouch! Why naman now pa ako na down? Nakaupo pa ang Becky na si Santino nang lapitan siya ni Romeo. Pagharap nito sa binata ay kita pa ni Romeo ang makapal na makeup nito. Naghahabaan din ang may kulay nitong kuko at ang pabaliko nitong kilay. Mawalang galang na kung sino ka man. Pero nung nakaraan ka pa nagpunta sa bahay namin sinabi mo rin kay tatay na kilala mo siya. Pwede ko bang malaman kung ano ang kailangan mo sa kanya? Bongga! Asking without helping. Kung help mo muna kaya Akesh na makastand up, masukit ang pa-Akesh. Hindi nagdalawang isip si Romeo na tulungang makatayo si Santino. Kumindat pa nga yun sa kanya na parabang nangaakit. Bakit ka naman kasi nagsusuot ng ganyang kataas na takong? Nakikita mo namang lupa lang ang daanan dito sa baryong to. Walay lang. Want ko lang mag-wearing. Kasi bagay sa aking beauty, diba? Ha? Ganon? O sige. Pero
pwede bang sagutin mo na rin yung tanong ko? Naiwan ko kasi yung kapatid ko. Kailangan kong bumalik agad eh. Tumingin na makahulugan si Santino sa kanya. Seryoso ang mukha nitong humugot muna ng malalim na paghinga. Siguro naman, knows mo na yung pudra ay dating antingero, di ba? Ha? Oo naman. Pero pwede bang huwag mong lakasan ang boses mo? Sikreto lang kasi yan eh. Ay, actually, my name is Santino. Santino sa umaga, Santino sa gabi. Ang santa-santahan ng Barrio Burgos na naniniwala sa kasabihang, biruin mo ng lasing, wag lang ang matching na bating. Nagsalubong ang kilay ni Romeo dahil alam niyang ibang-iba ang sinabi ni Santino sa nakasanayang kasabihan. O tapos, Kilala ng pudrakals ko ang pudrakals mo. As far as I know, dati silang mag-join force kontra sa mga aswangit. Kaso, si Pudra, na-deadball na last year. Dahil walay na ang pudrakals, walay na ring guardian sa aming baryo. Scared ang person sa aming lugar. Kaya naman, need ng mga person ng isang human being para maging protector. Teka. Sinasabi mong may mga aswang sa baryo ninyo? At dahil wala na ang papa mo, ang tatay ko ang gusto mong pumalit sa kanya? Ganun ba? Tumpak, bongga, bright person. Napahawak si Romeo sa kanyang noo at napaisip. Doon na niya naintindihan kung ano ang gustong mangyari ng kausap niyang si Santino. Pero dahil matagal nang wala sa ganoong larangan ng kanyang ama, hindi niya sigurado kung matutulungan ni Mang Pitlog ang kausap niya. Alam mo kasi, matagal nang hindi antingero si tatay eh. Kaya hindi ko sigurado kung matutulungan kanya. Kaya, Help me. Gusto kong mag-talk sa pudrakels mo. Want ko siya sa aming baryo eh. Needed namin siya sa aming... ay naku, mabibigo ka lang kung kakausapin mo siya. Matagal nang kinalimutan ng tatay ko ang ganyang gawain. Kaya, pakiusap lang ha. Huwag ka nang bumalik sa bahay. Ay, ano ka ba naman kuya? Kapag don't nanategi ang mga aswangit sa amin, there's big chance na gumora sila dite. And you know what? Every baryo sasakupin ng mga aswangit na yon. Kaya walang no choice ang pudrakals mo. Siya na lang ang one and only antingero na natitira. Siya lang ang may powers na lumaban sa mga ugly creatures. Kaya please naman no, help! Help! Siya lang ang hope ng plangto. Huminga ng malalim si Romeo. Kahit na hindi pa naman niya lubusang kilala ang taong yon, hindi niya maintindihan kung bakit ang bilis niyang maniwala. O sige, susubukan kong kausapin si tatay. Sasabihin ko ang mga sinabi mo. Pero pakiusap lang ha, huwag ka na munang pupunta sa bahay namin, pwede? Diyos ko Lord, thank you so much. Kapag pumayag ang pudrakals mo, many more na life ang mga maliligtas. Huwag ka muna maging masaya. Hindi ko alam kung papayag yung si tatay. O paano? Kailangan ko nang bumalik sa bahay eh. Wait, Sung! Ha? Anong name mo? Sandaling tumingin ng makahulugan si Romeo. Romeo. Romeo ang pangalan ko. Malapad ang ngiting ipinakita ni Santino, ngunit wala namang reaksyon doon si Romeo. Hindi naman mawala-wala sa isipan ni Romeo ang mga sinabi ni Santino. Hindi niya inakala na meron pa palang mga aswang ang nanggugulo sa mga tao. Buong akala niya kasi ay naubos na ng kanyang ama ang mga aswang noon. Dahilan para tuluyan ng bitawan ng matanda ang pagiging antingero. Lumipas sa mga hapon na walang ibang tumatakbo
Lumipas ang maghapon na walang ibang tumatakbo sa isipan niya kundi ang mga aswang. Hindi niya maiwasang hindi mangamba para sa kanyang kaligtasan. Dahil kung totoo ngang may mga aswang pa rin, isa lang ang ibig sabihin nun para sa kanya. Nasa panganib ang buhay ng kanyang ama. Ano? Yung lalaking nakita na... ano? Yung lalaki nakita natin kagabi? May sinaktan? Kinabahan si Romeo nang marinig ang balitang yun ni... Kinabahan si Romeo nang marinig niya ang balitang yun ni Nico habang sila ay nasa bilyaran. Bigla kasi siyang nitong pinuntahan para lamang ibalita sa kanya ang nangyari. Oo, buting araw. Hindi ganong malala ang tinamong sugat ng babae. Kinalmot daw ng kuko eh. Nasa na yung lalaki? Nasa naman yung lalaking yon? Yung nangalmot? Yun ang hindi natin alam. Walang makapagsabi eh. Pero alam mo ba kung anong chismis? Chismis? Anong chismis naman yan? Lumapit si Nico kay Romeo. Yung lalaki raw, aswang. Ha? Aswang? Teka nga, saan mo na naman nalaman yan? Kay Mang Berting. Di ba albularyo yun? Sinabi niya sa iba na baka raw na ano yung lalaki. Anong na ano? Yung ano, ginawang aswang daw ng aswang. Hindi na nakapagsalita pa si Romeo. Dumaloy na agad ang kaba sa kanyang sistema. Naisip niyang bigla na totoo nga ang sinabi ni Santino na kung mananahimik lamang ang kanyang ama, madadamay at madadamay pa rin ang kanilang lugar. Pre, ang sinabi pa ni Mang Berting, sinyalis lang daw yon na may iba pang aswang na nagtatago lang. Nasa panganib daw ang lugar natin. Uy, nakikinig ka ba? Kailangan ko na umuwi ng bahay. Walang kasama si Dingdong eh. Agad na iniwan ni Romeo ang kanyang kaibigan. Nang makabalik na siya sa kanilang bahay, ay agad niyang nakita si Dingdong na masayang naglalaro. Nakahinga siya ng maluwag. Napaparanoid na rin kasi siya dahil doon sa lalaking bali-balitang naging aswang. Dingdong, wala bang pumunta rito na ibang tao? Yung lalaki po na malambot. Hindi, ibang tao. Ibig kong sabihin, yung parang nakakatakot. Nakakatakot po? Wala naman po. Bakit po? Hinawakan ni Romeo ang ulo ng bata at saka binigyan ng paalala. Kung sakaling mang wala ko rito at si tatay, kapag may nakita kang aswang po ba? Natamimi si Romeo sa sinabi ng kanyang kapatid. Hindi niya alam kung papaanong yun agad ang unang pumasok sa utak ni Dingdong. Samantalang hindi naman nila yun kinukwento ng kanyang ama tungkol doon. Sa katunayan, wala nga itong alam na dating antingero si Mampitlog. Teka, bakit mo naman yan alam? Noong may sakit po kasi ako, ilang beses ko pong napapanaginipan na meron daw pong aswang. Basta, sasabihin mo sa akin kung ano man ang makikita mong hindi ka aya-aya ha? Naintindihan mo ko? Opo, sige po. Pagkatapos ng usapan na yon, ay inilatag na rin ni Romeo ang banig. 7:00 pa lang ng gabi noon pero maagang nakaramdam ng antok ang batang si Dingdong. Wala pa rin si Mampitlog noon kaya merong nararamdamang kaunting kaba si Romeo. Tulog na si Dingdong habang siya kahit inaantok na rin ay pinipilit pa rin itong manatiling gising. Hinihintay niya kasi ang kanilang ama. At sa parehong oras, binabantayan din niya si Dingdong. Ang kaso nga lang, hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya nang marinig na may malalakas na katok sa kanilang pintuan. Sa pag-aakalang ang kanyang ama yun, bumangon siya at lumapit sa pintuan. Pipikit-pikit pa siya na tinanggal ang pako na nagsisilbing kandado ng pinto. Pagbukas niya,
Bumungad sa kanya ang ilang lalaki sa labas. Hindi niya makitang mukha dahil may kadiliman din doon. Sino kayo? Tanong ng binata na bigla na lang ding naglakihan ng kanyang mga mata. Wala siyang nakuwang tugon mula sa mga taong yon. Kaya naman nagsimula na rin siyang kabahan. Ha? Sino kayo? Anong kailangan? Hindi na naituloy ni Romeo ang sasabihin nang bigla siyang sipain paloob ng kanilang bahay. Nang pumasok na rin ang mga yon, saka lamang nalaman ni Romeo na mga aswang ang mga lalaki. Nakakatakot ang mga mukha nito. 11 anyos pa lang siya nung huli siyang makakita ng aswang. Hoy! Saan niyo dadalhin ang kapatid ko? Huwag niyo siyang kunin! Sinubukan tumayo ni Romeo. Pero sa kasamang palad ay muli siyang sinipa ng dalawang lalaki hanggang sa tuluyan na siyang mapaluhod sa sahig. Wala na siyang nagawa. Nakita na lang niyang tinatangay na ng mga aswang ang batang si Dingdong. Kapag alis ng mga aswang ay iika-ika siyang naglakad palabas ng kanilang bahay. Hawak-hawak niya pa ang kanyang tiyan nang lumabas siya ng bakuran. Dahil wala na ang kanyang ama. Pinuntahan niya ang bahay ni Mang Berting para humingi ng tulong. Mang Berting! Mang Berting! Tulungan niyo po ako! Bilis! Ilang minuto lang ay dumungaw na sa bintana ang matandang puti na rin ang buhok. Ano bang kailangan pa? Yung kapatid ko po, kinuha ng mga aswang. Pinasok po nila ang bahay namin. Mang Berting, tulungan niyo kami! Ano? Diyos ko naman! Nagmamadaling lumabas sa matandang si Berting. Lalo itong nag-alala nang makitang dumura ng dugo si Romeo. Ang bihira! Nasaan ba ang tatay mo? Siya dapat ang una mong hinga ng tulog eh! Alam niyo po na antingero si tatay? Ano ka ba naman? Siyempre naman oo! Ako nga ang nagbasbas sa mga anting-anting ng papa ko eh. Sinubukan ni Romeo at Mang Berting na sundan ng mga aswang na dumukot kay Dingdong. Pero nakarating na sila sa kagubatan ay wala naman silang nakita. Hindi alam ni Romeo ang gagawin ng mga sandaling yon. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa nangyari. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna sa inyo. Kailangang malaman muna ito ni Petlog. Maraming salamat po sa inyo, Mang Berting. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayong maibalik sa inyo ang kapatid mo. Tinapik-tapik na matandang albularyo si Romeo sa balikat. Pero hindi pa rin yun naging sapat para gumaan ang kanyang pakiramdam. Bawat minutong wala sa kanila ang batang si Dingdong, hinding-hindi matatahimik ang kanyang kalooban. Bumalik sila sa bahay nila. Sakto naman na kararating lamang ni Mang Pitlog. Takang-taka ito dahil inabutan niyang bukas ang bahay ng walang tao. Romeo, saan ka ba galing? Saan ba kayo nagpunta ni Ding... teka, nasaan ang kapatid mo? Napaupo na lamang si Romeo sa may gilid ng pintuan. Hindi niya alam kung papaano sisimulan ang sasabihin niya. Romeo, ano ba problema? Tinatanong kita. Nasaan ang kapatid mo? Nasaan si Dingdong? Tay, kinuha siya ng mga aswang eh. Kanina habang natutulog kami. Biglang dumating yung mga aswang. Kinuha nila si Dingdong, tay. Anong sinasabi mo? Kinuha ng mga aswang ang kapatid mo? Patawarin mo ko, tay. Kasalanan ko nangyari. Teka sandali. Paano kukunin ng aswang ang kapatid mo? Matagal nang walang aswang ah. Tay, hindi pa po nauubos sa mga aswang. May mga aswang pa. Tamang sinabi ng baklang yun eh. May mga aswang pang nabubuhay. At kapag wala tayong ginawa, maghahasik na rin sila ng lagim dito sa atin. May mga aswang pa? Paano bang nangyari yon? Hindi ko rin alam, tay. Di ba ang akala natin,
patay na silang lahat, 9 na ang nakakalipas. Hindi ko inakala na meron pa rin palang aswang. Tay, ano pong gagawin natin? Kinuha nila si Dingdong. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Umupo rin sa gilid ang matandang si Pitlog. Bumuntong hininga pa ito at sandali ring nag-isip. Kitang-kita sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Hindi tuloy maiwasan ni Romeo na maawa sa kanya. Mukhang kailangan ko nang bumalik sa pagiging antingero Pero paano ang pangako mo kay Mama nung bago pa siya mamatay? Kung nasan man ang nanay mo, tsaka kung maintindihan niya kung bakit ko ito gagawin. Romeo, anak, wala na tayong ibang paraan kung papaano may babalik si Dingdong sa atin. Magiging mahirap ang lahat kung hindi ako babalik sa pagiging antingero. Lalo na sa puntong ito. Pakiramdam ko ito na ang itinakda nilang panahon para gumanti sa ginawa kong paglaga sa lahi nila. Napalingon ng dalawa sa lalaking pumasok sa kanilang bakuran. Kumikending-kending pa ang bewang nito nang lumapit sa kanila nang walang paalam. Mataas ulit ang gamit nitong takong kaya nakatingala ang mag-ama sa kanya. Mampitlog, nakatunog ng betlog. Makakajolong ake sa pag-bring back ng inyong Junanis na bunso. Napatayo si Mampitlog at saka hinarap ang binabae. Ikaw na naman? Exactly. Kiss lamang ite. Bakit? Akala mo si Alice Dixon? Tay, yung tatay niya, dati niyo raw kasamaan sa pagiging antingero. Ang baryo daw nila ang ginugulo ng mga aswang. Sabi niya nga, kailangan ka nila sa baryo nila. Teka, anong pangalan ng tatay mo? Sargo Demonito. Yon ang name niya. Demonito? Correct! Yan ang apelyido namin. Demonito. Wala akong maalala na may nakasama akong ganyan ang apelyido. Pero, totoo bang ginugulo ng mga aswang ang baryo ninyo? Yes, yo! Actually, 1 buwan na kaming winawarla ng mga monster. Palibasa kasi, passed away na yung dating superhero na si Pudra. Kaya ayun, happy-happy ang mga kalokang aswangit. Alam mo ba kung saan kumukuta ang mga aswang? Nose ko! Ituturo ko sa inyo. Pero sa isang kondisyon. Ano na naman kondisyon yan? Jujulungan mo, Kes, na mailigtas sa mga person, sa mga monster. Anong jujulungan? Jujulungan! Helping, ganun. Tumingin sandali si Mampitlog kay Romeo. Tumango lang si Romeo bilang pagsang-ayon kay Santino. Wala na rin naman kasi silang naiisip na ibang paraan para mas mabilis nilang mahanap ang kinaroroonan ng aswang. Sige, bigyan mo ako ng ilang araw. Magbabalik ako bilang antingero at uubusin ko ang mga hinayupak na aswang na mga yon. Bongalicious! Yan ang gusto ko sana. Yan ang gusto ko sa iyo, Mampitlog. Lumalaban! Yan ang gusto ko sa iyo, Mampitlog. Lumalaban! Umalis na rin agad si Santino matapos ng kanilang kasunduan. Ngunit kahit na ganun pa man, hindi pa rin nawawala ang pangamba sa kalooban ng mag-ama. Lalo na si Romeo na sising-sisi sa kanyang sarili. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw ay gumising na agad si Romeo at si Mampitlog. Pupuntahan nila ang matandang si Mang Berting para kunin ang anting-anting na pinatago ni Mampitlog. Sakto na noong dumating sila ay inilabas na pala ng albularyo ang mga gamit na ibibigay sa kanila. Sa katunayan, hindi ko inaasahan na darating ang araw na makakalaban natin ulit ang mga aswang. Kaya ikaw, Pitlog, ihanda mo ang sarili mo. Sa nakalipas na 9 na taon, marahil marami na ring nagbago sa mga aswang.
ni hindi natin alam kung sila pa ba ang nakalaban mo noon o ibang henerasyon na yon. Ang alam lang natin, naghihiganti sila sa iyo. Tumayo ang albularyo at may kinuhang maliit na baul. Mula roon ay binigay ni Mang Berting kay Mang Pitlog ang isang kwintas na kulay pula. Nabase sa dalawang matanda, dugo raw yun ng isang mabangis na leon na tumigas. Isang anting-anting na binasbasan ni Mang Berting at di umano pati na rin ng kalikasan. Kailangan mong mag-ensayo ulit, Pitlog. Siyempre, dapat maibalik mo ang husay mo sa pakikipaglaban. Hindi yung puro ka na lang hiram sa akin ng magazine na ball. Biglang nawala ang pagiging seryoso sa kanilang tatlo noon. Nakita ni Romeo na parang nakaramdam ng hiya ang kanyang ama. Tay, totoo po ba yun? Nangihiram ka ng magazine na ball? Wala ka pang alam kung gaano kahilig yung tatay mo noong araw. Buti nga nabulok na yung toy-toy niyan, kaya hanggang magazine na lang. Mang Berting naman, wag naman sa harapan ng anak ko. Di tumalikod ka, Romeo. Talikod! Natawa na lamang si Romeo at saka umiling. Wala naman pong problema sa akin kahit na gaanong karaming bold na magazine ang basahin mo, tay. Siyempre, lalaki lang tayo. Kailangan natin yun minsan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay mailigtas at maibalik natin si Dingdong. Sandaling lumagok ng tsaa ang matandang si Pitlog at Berting. Huwag kang masyado mag-alala, anak. Alam kong ako ang pakay nila. Hindi nila gagalawin si Dingdong. Nasisiguro ko yan. Hindi nila magagalaw. Yun ang tamang sabihin mo. Napansin ni Romeo na parang nagsenyasa ng dalawa. Hindi siya pamilyar sa mga kahulugan ng mga senyas kaya hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nun. Sumapit ang tanghali. Sandaling umalis si Mang Pitlog para mag-insayo sa kagubatan. Si Romeo naman ay hindi na rin pumasok sa palengke. Gamit ang itak at latigo, nagsanay din siya kung paano lumaban. Pilit niyang ginagaya kung paano makipaglaban ang kanyang ama noong araw. Samantala, sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay, biglang dumating ang dalawa niyang kaibigan, si Nico at Bornok. Bagsak ang balikat ng dalawa. Parang mukhang nalugi. Oh, ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mukha ninyo? Sandaling nagkatinginan ng dalawa at saka bumuntong hininga. Umupo ang mga ito sa mahabang upuan na yari sa kawayan na nasa gilid ng bakod. Wala na tayong trabaho. Wala na talaga tayong tao. Kakainis naman. Ano naman kasing ginawa niyong kalokohan at bakit kayo natanggal? Anong ginawang kalokohan? Wala kaming ginawa. At uy, kasama ka sa natanggal, no? Lahat tayo, wala nang trabaho. Sandaling binitiwan ni Romeo ang itak at latigo. Ha? Bakit? Nalugi na ba yung negosyo ni Ma'am Rubina? Ewan namin. Basta lahat ng negosyo niya biglang itinigil muna eh. Ito na nga ang chismis. Kita raw si Ma'am Rubina, minanan na raw ang pagiging mangkukulam ng lola niya. Kaya yun, hindi na muna siya Oy, Nico, yan ka na naman sa chismis eh. Saan mo na ba nakukuha yung mga impormasyon na yan? Basta, yun ang chismis. Ay teka, may ba tayo? Nasaan pala si Dingdong? May dala-dala pa naman akong piko para sa kanya. Nangako kasi ako nung nakaraan sa kanya eh. Nako, wag mong sanayin, baka masanay. Nasaan nga? Nasa loob lang. Wala kaming nakitang nasa loob. Nasaan nga? Nagdadalawang isip si Romeo kung sasabihin niya rin ba sa mga kaibigan niya ang tungkol sa pagdukot sa kanyang kapatid. Batid niya kasing maaring kumalat ang bagay na yon sa oras na malaman ni Nico at Bornok. Alam niya rin kasi kung gaano kadaldal ang dalawa. Papa Romeo! Napalingon sila sa bakuran nang marinig ang maharot at malanding tinig ni Santino.
Salubong naman ng kilay ni Nico at Burnok nang makita ang binabae na pumasok sa bakuran. Papa Romeo, ready na ba ang mga food rackets mo? Ituturo ko na sa kanila kung nasaan yung mga monster na aswang. Hindi na napigilan ni Romeo ang sinabi ni Santino. Dahil dito, nakatunog na si Nico at si Burnok. Ano? Aswang? Teka, kakalabanin pa ng papa mo mga aswang? Albularyo ba ang papa mo? Shucks! Doon pa nila, no? Sorry to the max. Doon din pala ako dapat nag-tell. Napailing na lamang si Romeo. Wala na siyang dahilan pa para maglihim sa mga kaibigan niya. Kukulitin din naman siya nito kung ililihim niya pa. Bagyang lumapit si Romeo sa dalawa at hiningaan ang kanyang boses. Hoy, makinig kayo. Kung ano man ang malalaman nyo, sana huwag niyong ipagsasabi ha. Tumango si Nico at Burnok bilang tugon. Si tatay ay isang antingero. Nilalabanan niya at pinapaslang ang mga aswang noon. Pero matagal na siyang nag-retire. 9 na taon ang nakalilipas pero now need ng pudra niya mag-come back. Dahil ang mga ugly creature ay nagwa-warlan na. Don't you ba Nox? Ang kanyang little brother ay ginetsong ng mga aswang. Uy, hinayaan mo na lang sana na ako magsabi sa kanila, di ba? Teka. Ano yung ginetsong? Ginetsong, ibig sabihin, kinuha. Biglang tinapik ni Santino sa balikat si Burnok nang may nang aasar na itsura. Uy! Understanding ka sa kawikaan ng mga bading! Ha! May future ka! Uy, di kita kilala ha. Huwag kang feeling close ha. Stapakin ko isopagus mo eh. Teka. Totoo ba pre? Kinuha ng mga aswang ang kapatid mong si Dingdong? Huminga ng malalim ang binata. Nakaramdam na naman siya ng lungkot at labis na pag-aalala. Oo, totoo yun. Alam kong mahirap paniwalaan na may aswang pero totoo na kinuha ng aswang ang kapatid ko. Natutulog ako kagabi nang dumating sila eh. Mukhang gagantihan nila si tatay dahil sa pag-ubos niya sa mga aswang noon. Inakbayan ni Nico si Romeo. Nakangiti pa itong tumingin sa kanya. Naniniwala kami sa iyo pre. Kung may tutulong kami, magsabi ka lang ha. Oo pre, nandito lang kami para sa'yo. Para saan pa't naging mga magkakaibigan tayo, di ba? Maraming salamat sa inyo. Pero hindi ko alam kung kailangan ko ng tulong ninyo eh. Kasi maging si tatay, parang ayaw niya rin akong isama sa laban nila. Delikado eh. Mapanganib at peligrosong kalabanin daw ang mga aswang. Di kung ayaw ni Mang Pitlog, tayo na ang gagawa ng paraan. Hahanapin natin ang kapatid mo. Hindi na nagsalita pa si Romeo. Kahit alam niyang maaring magalit sa kanya ang tatay niya kapag ginawa niya yon. Sumagi pa rin sa isipan niya na subukan yon. Ayaw niya kasing walang gawin para kay Dingdong. Hindi siya papayag na tutunganga lang siya habang nakikipaglaban ang kanyang ama. Nung oras na yon, kahit wala namang kaalam-alam si Nico at Burnok sa mga aswang, buo ang loob ng dalawa na samahan si Romeo. Malaki kasi ang utang na loob ng dalawa. Nung mga bata pa kasi sila, si Romeo ang laging nagtatanggol sa mga taong umaaway kay Nico at Burnok. Kumagat ang dilim. Kakawi lang ni Mang Pitlog nang biglang dumating ulit si Nico at Burnok. Nadapa pa si Burnok at napaupo sa tain ng kalabaw sa sobrang pagmamadali. Habang si Nico naman ay sumabit pa ang short sa bakod nila Romeo. Pre, Mang Betlog! Si Mang Berting po! Tay na! Labis na kinagulat na mag-ama ang kanilang narinig. Napatayo agad sila sa kanilang kinauupuan at agad na nilapitan si Nico at Burnok. Bitlog! Bitlog ang pangalan ko ha, hindi Betlog!
Pero teka, ano yung sinasabi mo na patay na si Mang Berting? Duguan siyang natagpuan sa loob ng bahay niya. Huli kong nakita na kasagutan ni Mang Berting ay si Mang Epi. Yung siraulong siga rito sa baryo natin. Wala silang sinayang na oras. Agad silang tumakbo patungo sa bahay ni Mang Berting. Pagkarating nila roon ay may mangilan-ngilan ng tao sa labas. Pumasok sila sa bakuran at sinilip ang loob ng bahay. Halos masuka ang binata nang makita nila ang sinapit ng kaawa-awang albularyo. Sobrang dami nitong hiwa sa katawan. Lasog-lasog din ang paa at kamay. Sa nakikita ni Romeo, parang wala talagang balak ang salarin na buhayin pa si Berting. Tay, kailangan natin isumbong si Mang Epi sa mga pulis. Napakawalang puso niya. Hindi. Walang kinalaman si Epi. Ha? Paanong walang kinalaman siya lang naman yung pwedeng gumawa nito? Aswang ang dumali kay Mang Berting. Pero bago ang aswang, kinulam muna siya. Aswang? At kulam? Ibig ba nitong sabihin, may kakampi ang aswang? Hindi na nagsalita pa si Mang Pitlog. Bumalik na ito muli sa kanilang bahay at kinuha ang itak na may kalawit sa dulo. Isinuot na rin ito ang kwintas na kulay pula ang pendant. Noong oras na yon, alam ni Romeo na mapapalaban na ang kanyang ama. Kaya sinubukan niyang sumama pero hindi siya pinayagan. Hindi kita pwedeng isama, Romeo. Ayaw kong pati ikaw ay mawala pa sa akin. Pero itay, ayaw ko namang wala akong magawa para maibalik si Dingdong. Magtiwala ka lang sa akin, anak. Dito ka lang sa bahay. Huwag kang aalis dahil may pupuntahan lang ako. Nagmamadaling lumabas ng bakuran ng kanyang ama. Nang masigurong wala ng matanda, ay saka lamang lumabas si Nico at Burnok sa kanilang pinagtataguan. Oh, Nico, Burnok, tara, samahan niyo ako. Susundan natin si tatay. Uy, ha? Ayos! Walang kamalay-malay si Mang Pitlog na nakasunod pala ang tatlong binata. Maingat ang bawat lakad nila Romeo para hindi sila mahalata ng matanda. Sa kakasunod nila, nakarating na sila ng kagubatan. Madilim na lugar na yon, kaya naman hindi maiwasan ng tatlo ang magkatakutan. Nakakatakot naman dito. Parang ganito yung mga napapunod ko sa pelikula eh. Yung unang namamatay daw yung laging nahuhuli maglakad. Parang tangang nag-uunahan si Nico at Burnok. Hindi pa titigil ang dalawa kung hindi pa hahablutin ni Romeo. Huy! Umayos nga kayo. Kapag nalaman ni tatay na nakasunod tayo yari ako sa kanya. Bakit? Takot ka ba sa papa mo? Kuntog ko pa sa muscles ko yung papa mo Sus! Kung makapagsalita to, parang kung sinong matapang. Sigawan ka nga lang ng syota mo, tiklop ka na At least, ako may syota. Ikaw, wala. Ayos lang walang syota, no? Ang malaga, hindi ko under... Huy, ano ba? Ang gulo niyong dalawa Tumigil na rin si Nico at Burnok nang makita nilang tumigil na si Mang Pitlog. Pagtanaw naman nila sa di kalayuan, meron silang nakitang isang babae na nakaupo sa mga nakapalibot na kandila. Mangkukulam pala ang hinahanap ni Papa. Malakas ang kutob ko na yan ang kumulam kay Mang Berting. Bagya silang lumapit. Pumwesto sila sa lugar na kung saan ay pwede nilang marinig ang ginagawa ng babaeng mangkukulam. Maliwanag din doon kaya makikita rin nila ang mga kaganapan. Nagulat na lang sila nang biglang lumapit si Mang Pitlog sa babae. Pagharap ng babae, namukha nila kung sino yon. Hindi makapaniwala si Romeo at Burnok. Pero para kay Nico, matagal na rin niyang naiisip yon dahil sa kakasagap niya ng chismis. Ma'am Rubina, mukhang abalang-abala ka sa ginagawa mo Takot na takot ang babae at saka ito tumayo. Muntikan pa nitong matapakan ang isang kandila sapagkat taranta. Saan mo nakuha ang larawang kong yan?
Ako na pala ang isusunod mong kulapin ha. Umamin ka nga sa akin. Ikaw ba kasabwat ng mga aswang? Anong sinasabi mo? Ma'am, huling-huli ka na po Ikaw ang mangkukulam sa baryo na kumulam kay Mang Berting. Ngayon, ako naman ang isusunod po ninyo. Balak mong alisin muna ang isang albularyo at ang isang antingero nang sa ganun madali niyong maisasakatuparan ng mga plano ninyo. Wala ka yata sa sarili. Tinutukan ni Mang Pitlog ng itak na may kalawit sa dulo ang babae. Umamin ka na at sabihin mo sa akin kung nasaan ang kuta ng mga aswang at kung sino ang huling tumotas kay Mang Berting. Gusto mo bang umamin ako? Sige. Ilang sandali lang ay may mga kalalakihan ang lumabas mula sa gilid-gilid ng mga puno. Lahat ng yon ay naglalaway. Umaangil at nakakatakot ang mga anyo. Ito ang sagot ko. Nakaramdam na ng takot si Romeo para sa kanyang ama. Para sa kanya, magiging dihado si Mang Pitlog dahil nag-iisa lamang ito kumpara sa 10 mga aswang na protektor ng mangkukulam na si Rubina. Pasensya na po kayo, ma'am. Pero Diyos lang ang kinatatakutan ko. Walang ano-ano ay bigla nagsilusuban ng mga aswang patungo sa kinaroroonan ni Mang Pitlog. Tuwang-tuwa si Nico at Burnok nang makita kung papaano lumaban ang matandang si Pitlog. Grabe pala talaga ang tatay mo, pre. Akala ko isa lang siyang tagatinda lang tson Hindi ko na pala siya iuuntog sa muscle ko. Kahit ako, hindi ko rin alam na ganyan pala talaga siya kagaling. Tingin ko, hindi na niya tayo kailangan ngayon Mabuti pa manood na lang tayo. Kitang-kita nilang sisiw lang kay Mang Pitlog ang pakikipaglaban sa mga aswang na yon. Wala sa kilos nito ang pag-aalinlangan. Ang nakikita nila sa galaw nito ay isang malakas at matapang na antingero. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkamangha, naramdaman na lamang nila na may tao na sa kanilang likuran. Nagulat sila dahil paglingon nila, nakita nila ang isang aswang na parabang nanunood lang din sa kanila. Tinutukan ni Nico ng ilaw sa muka ang nilalang na yon. Nakilala nila ang aswang na yon. Yun ang lalaking nakita nila sa bakuran nung isang gabi. Guys, anong gagawin natin? Ano pa? Takbo? Takbo na! Pero bago pa man sila makalayo, nahawakan na ng aswang na yon ang short ni Burnok. Sa pagpupumilit niyang makapiglas, napunit ang short niya at tuluyang nakita ang kanyang brief na may tatakpan ng palabas na Encantadia. Mabuti na lang at madilim sa gubat kaya hindi agad yun nakita ni Nico at Romeo. Tumakbo ang tatlo nang hindi nila alam kung saan sila pupunta. Basta ang mahalaga lamang ay makalayo at maiwanan nila ang aswang na humahabol sa kanila. Pero sa kasamaang palad, wala nang pupuntahan ang direksyon na tinatahak nila. Tanging matataas na mga puno na lamang ang nasa kanilang harapan. Wisit naman! Kainis! Anong gagawin natin, pre? Dead end na to Wala na nga akong short Paano na? Naabutan sila ng aswang. Ang tanging nagawa na lamang nila ay sumiksik. Nang magsimula ng lumapit sa kanila ang aswang na yon, ay nadagdagan pa ang kanilang kaba. Parang aatake na sa puso si Nico. Si Burnok naman ay mas inintindi pa nitong huwag makita ni Romeo at Nico ang design ng kanyang brief. Habang si Romeo naman naisipan niyang dumampot ng bato sa gilid. Pagkapa niya para kumuha ng bato, napatigil siya nang maramdamang malambot ang kanyang nahawakan. Lintik na buhay naman to! Parang wala na siyang choice. Kahit natay ang kanyang nadampot, binato niya pa rin yon sa mukha ng aswang na nasa harapan nila. Ang kaso nga lang, mas lalo lang nanggigil sa kanila ang aswang nang dahil sa ginawa niya. Umangil ng malakas ang aswang. Nasa aktong lulusubin na sila nito nang bigla itong bumagsak sa lupa. Nang tutukan nila ng ilaw ang aswang ay nakita nilang may nakatarak ng itak sa ulo nito. Ha? Anong nangyari? Patay na ba ang aswang na yan?
Hiramin ko lang yung short niya. Dumating pala si Mang Pitlog at lumapit sa kanilang tatlo. Sinuri pa na matanda kung patay na nga ba ang aswang. Nang makumpirma ay sinilba ni Mang Pitlog ng apoy ang lalaking yon. Mang Pitlog, sabi ko hihiramin ko muna yung short ng aswang eh. Sabi ni Burnok, pero hindi siya pinansin ng antingero. Romeo, sinabihan na kita na huwag ka nang sumama, di ba? Tingnan mo kung anong naranasan nyo ngayon. Paano kung hindi ako dumating? Eh di sana mananatili na lang kayong alaala. Ang titigas ng mga ulo ninyo eh. Pasensya na po, Tay. Hindi ko lang talaga kayang isipin na wala akong gagawin eh. Gusto ko rin namang ipagiganti si Mang Berting. At siyempre, si Dingdong. Ano po ba yung nangyari doon kay Ma'am Rubina? Bumuntong hininga si Mang Pitlog. Hindi sana siya mamamatay kung hindi niya lang pinagtangkaan ang buhay ko. Muntikan na niya akong saksakin eh, kaya inunahan ko na siya. Totoo bang kasabwat ng mga aswang si Ma'am Rubina? Oo, kasabwat siya ng mga aswang. Gumagamit ng mangkukulam ang mga aswang dahil alam nila mahirap malaman at matagpuan ng mga mangkukulam. Ang hindi nila alam, matagal ko nang alam na mangkukulam talaga si Rubina. Hindi pala talaga chismis yung mga narinig ko eh. Talagang may dugo sila mangkukulam. Romeo, total matigas ang ulo mo, may papagawa ko sa'yo. Ano po yun, Tay? Ikaw ang sasama kay Santino kung nasa ng kuta ng mga aswang. Pero paano si Dingdong? Paano ko siya may liligtas? Huwag kang mag-alala. Ililigtas ko ang kapatid mo. Pero may iba pa akong gagawin. Pwede bang samahan namin si Romeo? Wala ba kayong extra short? Samahan niyo si Romeo kung gusto niyo. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Pwede kayong mamatay sa gagawin niyo, ha? Sa akin, ayos lang ho. Ayos lang din naman sa akin eh. Ang hindi ayos, yung wala akong short ngayon. Pagtutok ni Nico ng ilaw sa ibaba ni Burnok, nakita nila ang kakaibang design ng brief ng kaibigan. Hindi na napigilan ni Nico ang tumawa kahit na napakaseryoso naman ang sandaling yon. Walang iya pre, kanya ba yung brief mo? Alsado yan ah. Uy, Remy ka nga. Hinggit ka lang sa brief ko eh. Bakit naman ako mahingit sa brief mo? Brilyante ng hangin yan. Hay, tama na ang asaran. Kailangan na nating umalis sa kagubatan na ito dahil baka makatunog pa ang ibang aswang. Hindi ko pa sila natatalo lahat. Kaya delikadong magtagal tayo sa gubat. Tara na! Nakabrief pa rin naglakad si Burnok ng mga sandaling yon. Nang makalabas sila ng gubat, hinubad na lamang ni Burnok ang kanyang damit at pinantakip yon sa kanyang pang-ibaba. Habang naglalakad sila sa daan pauwi, bigla nilang nakasalubong si Mang Epi. Maangas pa rin ito kahit na nakabenda na ang kaliwang kamay. Lumapit agad yun sa kanila at hinarap si Mang Pitlog. Di ba sabi ko sa susunod na magtatagpo ang landas natin, lulumpuhin ko kayo mag-ama? Wala akong oras para makipag-away, Epi. Kaya ang mabuti pa, umalis ka na sa daraanan namin. Aba, maangas ka talaga. Dahil ba may dalawa pa kayong kasama? Pagtutulungan niyo ako, anong nangyari sa braso mo? Sandali lang. Hindi inaasahan ni Mang Epi ang tanong na yon kaya hindi agad yun nakapagsalita. Pero sa unang tingin pa lang, alam na kagad ni Mang Pitlog kung ano ang nangyari doon. Inatake ka ba ng aswang? Teka, paano mo nalaman? Magdala ka ng patalim. Mas mainam kung itak. Kapag may nakaharap ka ulit ng aswang, sa ulo mo tagayin, ha? Teka, tinatanong kita, paano mo nalaman na aswang ang gumawa sa akin ito? Dahil naaamoy ko. Napatingin si Romeo sa kwintas na suot ng kanyang ama. Napagtanto niya na may kakayahan ding makapagpalakas ng mga pandama ang anting-anting ng kanyang ama.
Ginagago mo ba ako, Hapitlog? Epi, hindi na kita sisingilin sa inutang mong 5 turon. Kaya wala na tayong pag-uusapan pa kahit na kailan. Iniinsulto mo ba ako, ha? Hahawakan sana ni Mang Epi si Mang Pitlog, pero nagulat na lamang ito nang biglang hinugot ni Mang Pitlog ang hawak na itak at itinutok sa maangas na matanda. Hindi ka na pwedeng mag-angas sa akin dahil hindi na ang dating Pitlog ang kaharap mo. Nagbabalik na ako bilang isang antingero. Kaya sisiw lang sa akin ang buhay mo kung gugustuhin kong kunin yan sa'yo. Nanlaki ang mata ng maangas na matanda nang marinig ang mga salitang yon. Napangisi naman si Romeo dahil sa wakas nakita rin niya ang tila natatakot na mukha ni Mang Epi. Unti-unti yung kumalma. Hindi na yun nakapagsalita pa nang maglakad na rin sila Romeo paalis. Napapailing na lamang si Mang Epi. Hindi to makapaniwala sa kakaibang aura ni Mang Pitlog sa mga oras na yon. Nung gabing yon, hindi na nakatulog ng maayos si Romeo. Magkakahalong kaba at pananabik kasi ang kanyang nararamdaman. Kinakabahan siya dahil kinabukasan ay sasabak na sila sa laban. Nananabik naman siya dahil kahit na papaano umaasa siyang mababawi nila ang kanyang kapatid na si Dingdong. Dakong 10:00 ng umaga kinabukasan, pinuntahan nila ang bahay ni Mang Berting. Cremation ang ginawa nila sa matanda dahil wala naman na itong kamag-anak na mag-aasikaso sa burol. Pagpasok nila sa bahay ni Mang Berting, hindi maiwasan ni Romeo na makaramdam ng awa at lungkot. Para sa kanya, walang kapatawaran ang ginawa ng aswang. Tay, ano bang pinuntahan natin dito? Kailangan nating hanapin dito kung saan nilagay ni Mang Berting ang binhi. Binhi? Anong binhi? Ang binhi ay parang buto ng isang halaman. Pero ang binhi na hinahanap ko ay hindi basta-basta. Ang binhi na yon ang hinahanap ng mga aswang noon pa. Kaya kailangan ko silang paslangin lahat. Ano bang gagawin nila sa binhi na yon? Ang binhi kasi ay itatanim at namumunga ito ng mga tinatawag na bunga ng kalakasan. Ang sino mang makakakain ng bunga, magkakaroon ng pambihirang lakas. Hindi nagtugumpay ang mga aswang noon na kunin yon, kaya ngayon nagbabalik sila hindi lang para makapagigante, kundi para rin makuha ang binhi, mapakinabangan nila. Ang problema ko lang hindi ko alam kung nasaan ang binhi na yun . Nang makuha ko kasi yon, pinaubaya ko ang pangangalaga nun kay Mang Berting. Ang mabuti pa siguro, simulan na natin ang paghahanap. Hinalugog nila ang buong bahay ni Mang Berting. Lahat ng pwedeng pagtaguan ng matanda ay tiningnan na nila. Ang kaso nga lang, hindi nila iyon makita. Maliit lang kasi ang binhi. Halos kasing laki lang yun ng butil ng bigas. Kaya naman, lalo silang nahirapan na maghanap. Lumis na ang halos kalahating oras ay wala naman silang napala. Bihira. Kung noong nakaraan ko pa sana naisip na kunin sa kanya yung binhi, di sana wala akong problema ngayon. Saan man kaya hahanapin yun? Kung nandito lang sana si Mang Berting kaso wala Mukhang wala na tayong mapapala rito. Ang mabuti pa, ihanda mo na ang 2 mong kaibigan. Maya-maya lang, baka nandito na si Santino. Maga kayong umalis ha. Pagkatapos nilang puntahan ang bahay ni Mang Berting, ay dinaanan naman ni Romeo si Nico at Burnok. Pagpatak ng 11:00 ng umaga, ay kumpleto na silang 3. Tanging si Santino na lamang ang kanilang hinihintay. Habang nasa bakuran, natanong nila si Santino na paparating. Nakasuot ito ng pambabae. Mataas na naman ang takong at sobrang kapal ng makeup na mukha na dinaig pa ang clown sa mga birthday party. Akala ko ba pupuntahan natin ang mga aswang? Bakit ganyan ang suot mo? Kaya mo na, hindi ko rin naman niya kilala Basta ang sabi niya,
Alam niya kung nasaan nagkukuta ang mga aswang. Pambira naman tao yan, pre. Parang karito na dumaan sa lubak. Kapag naglalakad grabe ang giling, oh. Hello everyone! This is Santina standing in front of you. Naniniwala sa kasabihan, kung ayaw mo maging malungkot, edi maging masaya ka. And I thank you. Sabay-sabay na napailing sila Romeo. Hindi makapaniwala si Romeo na parang wala man lang nararamdamang kaba si Santino. Nagawa pa kasi nitong rumampa. Tara na, dali mo na kami sa kuta ng mga aswang. Iligtas na natin ang kapatid ko. What is your pudra, Kels? Hindi ba siya magjo-join force to us? Siya ang main character eh. Bawal mag-go away kasi baka mag-pass away. Hindi ko na rin alam kung nasan si tatay eh. Kagabi ko pa siya hindi nakikita. Pero kahapon, ang sabi niya sa akin ay may kakalabanin lang siya. Ay, ramdam ko, natagpuan na niya ang kuta ng mga aswang eh. Pero, kinakabahan kasi ako. Bakit hindi siya makabalik? Sa hindi may paliwanag na dahilan, napansin ni Romeo ang simpleng pagkakangiti ni Santino. Pero hindi na lamang niya yun pinansin. Inisip na lamang niya na baka normal lang yun sa mga tulad ni Santino na malambot. Pwede na ba tayong umalis? Kanina pa kami dito eh. Oo nga, gustong gusto ko ng manapak ng aswang eh. Tsaka ng mukha ng aswang. Well, if strong bones naman kayo, edi go na us. Bago mag-alas 12 ng tanghali ay lumakad na ang apat. Ayon kay Santino ay malayo-layo ang kanilang lalakbayin. Hindi sila pwedeng sumakay ng kahit na anong sasakyan dahil kabundukan na ang kanilang tatahakin. Malayong baryo kasi ang kanilang pupuntahan. Inabot na sila ng ilang oras sa kagubatan pero wala pa sila sa kalahati. Inip na si Burnok. Kaya habang si Nico at Romeo naman ay tahimik lang na nagmamasid. Malayo pa ba tayo? Alas 5 na nga po no? Halos 5 oras na tayo naglalakad. Sobra lang naman ata ng baryo yun eh. Baka papuntang Maynila na mga baryo natin. Huwag ka na magreklamo. Tsaka huwag kang apurado. Hindi kayo na nang pupuntahan natin. Ikaw lang yata yung excited na mamatay eh. Far away talaga ang walking natin mga papi. Just like what I said, malayong malayo yung amin. Tapos na pagdating natin sa baryo. Maglalakad pa tayo ulit ng ilang oras para puntahan yung pinakakuta ng mga aswang. Ay, wow, amazing ang brain cells mo ah. Paano mo na-nose yan? Inaasar mo ba ako? Balibago kita dyan, unlimited. Pero grabe no? Grabe pala kalayong nilalakad mo para lang humingi ng tulong kay tatay. Kurat ka dyan. Siyempre, para sa mga person ng aming baryo, need ko mag-sacrifice. Ibig sabihin, ganito rin kalayong nilakad ni Mang Pitlog kung talagang natagpuan siya ng mga aswang? Siguro nga. Ang sabi nga niya sa akin, dala niya yung binhi. Pero hindi ko alam kung anong binhi-binhi yun eh. Basta, mahalaga daw yun. Sandaling napatigil si Santino. Sumeryoso mukha nito na agad di namang napuna ni Romeo. Oh, Santino, ayos ka lang ba? May problema ba? Ayos lang naman ako. Medyo masakit ang tiyan ko. Okay lang ba na hintayin niyo ako rito? Hanap lang ako na malalabasan ng dumi ko? Oo naman no, wala namang problema eh. Dito lang kami. Boses Becky pa rin naman pero nagtataka sila dahil bigla na lang naging normal ang salitaan ni Santino. Nagkakatinginan na lamang silang magkaibigan. Lumipas na ang 1 oras, hindi pa rin nakakabalik si Santino. Inabot na sila ng dilim sa kagubatan. Sinubukan nilang hanapin si Santino, pero sa kasamaang palad ay hindi na nila yun nakita. Ang tanging nakita lang nila
ay ang nag-iisang tsinelas ni Santino na naiwan sa ilog. Pre, hindi. May masama na nangyari kay Santino. Nilunok na ng buhaya yun! Tinuro ni Romeo ang mga liwanag na nakikita nila. Kahit malayo yun sa kanila, batid nila ang mga ilaw na yon ay muli sa mga kababayan. Malakas ang kutob ni Romeo na baryong yun na ang sinasabi ni Romeo. Sigurado ba kayong hindi na natin siya hihintayin? Hindi na. Mas mahalaga ang buhay ni Dingdong kaysa sa kanya. Nagmamadali na silang maglakad patungo sa mga liwanag na kanilang nakikita. Hindi nga nagtagal ay nakalapit na rin sila doon. Pero dahil nag-iinit sila, hindi na muna siya pumasok sa loob ng baryo. Nanatili na lang muna sila sa itaas. Sandali silang nagmasid sa mga tao roon. Nang masiguro nilang wala namang kahina-hinala, lumabas na rin sila at lumipat sa bukana ng baryo. Habang naglalakad sila sa kahabaan ng baryo, meron silang mga nakasalubong na mga tao. Weirdo ang tingin ng mga yun sa kanila. Tipong parang yun na ang unang pagkakataon na nakakita ang mga yun ng tao mula sa ibang lugar. Masama ang kutob ko dito mga par. Kumakatingin sila parang mga ngain ng tao. Ako rin pre, hindi maganang loob ko rito. Baka mamaya niyan mali pala tayo ng napuntahan. Kaya nga humanda kayo. Ihandaan niyo mga sandata ninyo. Kasi anumang oras, pwede tayong mapalaban dito. Mayroon silang natanong na parang malaking bahay. Hindi tulad ng mga kabahayan na una nilang nakita, mas malaki at mas maliwanag ang bahay na yon. Lalapit sana sila roon nang bigla silang makaramdam ng pagkahilo. Umiikot kayo pre! Anong nangyayari? Umiikot ka rin sa akin pre. May gumagamit ng salamangka ng pampatulog. Salamat ka ng ano? Pre, hinahandok na ako. Wala pang ilang minuto, nawalan na sila bigla ng malay. Bumagsak na sila sa lapag. Bago sila tuluyang mawalan ng malay, naaninag pa nila ang mga taong humihila sa kanila. Mabaho, mainit at maraming lamok. Yun ang eksaktong dahilan kung bakit nagising ang tatlo mula sa halos isang oras na walang malay. Nasa loob sila ng isang silid na mapanghi. Walang bintana doon kahit na isa lang. Ang naroon lang ay ang pintuan na parang kaunting dabog na lang ay masisira na rin. Diyos ko, nakidnap na tayo mga pre. Kidnap? Kulang yung buhay to. Hindi ako tutubusin ng tatay ko. Gustong-gusto na ako na mamatay nun Ako naman literal na walang pantubos sa mga magulang ko. Anong gagawin natin? Manahimik nga muna kayo. Di ako makapag-isip ng maayos Natigil lang ang kanilang pag-uusap nang biglang pumasok ang pamilyar na mukha sa kanila. Pero sa pagkakataong yon, hindi na yun malambot kumilos. Wala na mga pilantik ng daliri at wala na rin ang kembot nito habang naglalakad. Santino, anong ibig sabihin nito? Walang ano-ano ay nagbago na ang anyo ni Santino. Kumulupot na ang mukha nun. Nagpakita rin yun ng mahabang pangil na talaga namang nagdulot ng takot sa tatlo. Mga inutil! Kahit na kailan talaga, may hina ang utak ng mga tao. Hindi ka na ba, Ding? Isa ka pang tanga. Tingin mo talaga bating ako? Nagpanggap lang ako para hindi nyo mahalata kung sino ako. At para madali mong mahanap ang binhi. Kaso, kahit na nagpanggap kang bakla, wala ka rin namang napala. Nasayang lang yung pagmumukhang tanga mo. Pero sa totoo lang, bagay sa'yo yun Sa gigil ni Santino ay bigla nitong sinakal si Nico. Pulang-pula na ang mukha ng binata nang tigilan siya ng aswang. Kapag hindi na ibigay sa akin ni Pitlog ang binhi, mamamatay ang kapatid mo, Romeo. At alam mo ba kung bakit ka nandito? Yun ay dahil para masaksihan mo kung paanong paslangin ang kawawang bata na yon. Huwag mo sasaktan ang kapatid ko. Walang yakang aswang ka.
Tumawa ng malakas si Santino at lumabas na rin yun ng silid. Samantala, may mga pumasok naman na iba ring aswang. Tinanggal sila sa pagkakatali at kinaladkad patungo sa silid na yun. Dinala sila sa malawak na bakuran na kung saan naroon na pala si Dingdong. Naggaya nila, itinali din sa nakatusok na kawayan. Kuya Romeo! Dingdong! Walang yung pangalan yan. Tunog ng doorbell kapag pinindot ah. Nasa kabilang banda ng bakuran ng batang si Dingdong. Kaya naman halos magsigawan na sila ng bata habang nag-uusap. Kumusta ka? Sinaktan ka ba nila? Anong ginawa nila sa'yo? Wala naman silang ginawang masama sa akin, kuya. Ayos lang ako. Ang gusto nila ay si tatay at ang bini. Kapag hindi daw naibigay yun ngayong gabi, gagawin daw po nila akong popis. Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating na naman si Santino. Hindi pa rin nagbabago ang mukha nito. Santino, subukan mo nga kumembot. Bigla na lang sinampal ng isang aswang si Nico. Aray ko naman, kembot lang eh. Damot. Samantala, rektang nilapitan ni Santino ang lalaking si Romeo. Hinawakan nito ang mukha ni Romeo ng madiin. Ang sabi mo, nauna na rito si Pitlog. Pero bakit wala? Naniwala ka naman. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Romeo mula kay Santino. Halos matanggal ang ngipin niya sa sobrang lakas. Mahilo-hilo nga siya dahil doon. Galit na galit si Santino sa kanya. Sa sobrang inis nito, kinuha ni Santino ang itak ng isa pang aswang. Nilapitan nito ang batang si Dingdong at tinutukan ng itak sa leeg. Wag! Pakiusap! Huwag mo sasaktan ang kapatid ko! Napupuno na ang pasensya ko. Hindi na ako natutuwa, ha? Huwag! Ituturo ko na sa'yo kung nasa ng bini. Nang marinig yun ni Santino ay bagyang nabawasan ang inis nito. Lumapit agad yun kay Romeo. Nasaan ang bini? Ituro mo sa akin! Ituro mo! Nasa bulkang mayon. Ha? Nasa bunganga ng bulkang mayon ang binhi. Hinulog ni tatay doon kanina. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ha? Siyempre hindi. Asar ka ba? Hindi na nagdalawang isip pa si Santino ng mga sandaling yon. Dahil sa sobrang galit, nilapitan nitong muli ang batang si Dingdong. Nasa aktong pupugutan na sana ni Santino si Dingdong nang biglang dumating si Mampitlog. May dala-dala itong pana. Tinira nito ng palaso ang kamay ni Santino, dahilan para mabitiwan nito ang itak. Ano pang tinitingin-tingin nyo mga siraulo kayo? Patayin nyo ang matagtang yan! Lumusob ang mga aswang kay Mampitlog. Hindi naman nagpatinag si Mampitlog sa mga yon. Nagpakitang gilas na naman ang matanda sa paghawak nito ng itak. At dahil sa anting-anting nito, sobrang talas ng pakiramdam niya sa bawat aswang na lalapit sa kanya. Nang maramdaman ng mga aswang na medyo alanganin sila, ay nagsinto muna sila. Kanya-kanya silang tago sa mga puno. Namayani ang katahimikan. Natira na lamang sila sa bakuran. Buti dumating ka, tay. Tinanggal agad ni Mampitlog ang kanyang pagkakatali. Inuna nitong kalagaan ng batang si Dingdong. Akala namin namatay ka na, Mampitlog. Romeo, dali mo si Dingdong. Tumakas na kayo. Pero paano ka, tay? Ayos lang ako. Kayang-kaya ko silang lahat. Ang mahalaga sa akin, maitakas mo si Dingdong. Bilisan nyo na hanggat wala pa sila sa wisyo. Ilalayo ko mga aswang dito saka kayo umalis. Pero tay, hindi ko kayang iwan kayo. Natatakot ako na baka may masama mangyari sa inyo. Magtiwala po kayo sa amin. Tutulungan po namin kayo na kalabanin ng mga aswang. Ay naku naman, ang titigas talaga ng mga ulo ni... Ha? Ilang sandali lang ay muling bumalik ang mga aswang. Tila ba nakabuelo na ang mga yon.
kita nilang nasa itaas ng bubong si Santino. Bitlog! Hindi na kayo makakalis dito. Yang mga kasama mo, lalo na yung dalawang anak mo, dito na yung mamamatay. Kaming dalawa ni Nico. Pamilya ka ba nila, ha? Pamilya ka? Ang epal nyo, ha? Manahimik ka nga. Wala naman kayong silbi. Ang sakit mo naman magsalita. Pero mas masakit kapag hindi mo makukuha yung binhi kahit na kailan. Kung hindi ko man makukuha ang binhi, mas maigi nang mamatay kayong lahat dito. Mga kasama, lusob! Nagbabaan na ang mga aswang at parang mga gagambang gumapang patungo kina Romeo. Agad naman pumunta sa harapan nila Romeo ang matandang si Pitlog. Kuya, tulungan niyo si tatay. Huwag niyo akong isipin. Hindi ako magawang saktan ng mga aswang. Basta, mahabang paliwanag eh. O sige, sabi mo eh. Dumamput ng mga sandata ang tatlong binata. Sa pagsagupan din sila kasama ni Mang Pitlog. Sa mga nakalipas na mga sandali, tugatan na rin sila Romeo. May kanya-kanya na silang tama. Dahilan para bumagal na rin ang kanilang kilos. Lumilid na kayo. Ako nang bahala rito. Sige na. Hindi, tutulungan ka namin hanggang sa kamatayan. Hindi ka namin iiwan, Mang Betlog. Sabing Pitlog ang pangalan ko, buwisit ka talaga. Muli silang bumalik sa pakikipaglaban. Sa mga nakalipas na minuto ay marami-rami na rin silang napatumbang aswang. Hanggang sa dumating na ang pagkakataon na tanging si Santino na lamang ang natitirang matatag. Santino, kita mo naman ang nangyari sa mga kasama mo. Wala ka nang magagawa ngayon. Sumuko ka na lang. Ano ka, pulis? Susuko ako sa'yo? Hindi ako papayag na manalo ka ngayon. Ihahatid kita sa impyerno. Lumundag si Santino palapit sa kanila. Maras itong umatake. Pero sa halip na si Mang Pitlog ang puntiryahin nito, si Nico ang binira nito. Nagawa nitong kalmutin ang binata sa tagiliran. Buti na lang ay hindi ganon kalalim ang tinamo nito. Pero sapat pa rin yon para tuluyang mapaupo na lamang si Nico sa lupa. Nico, ayos ka lang ba? Para rin akong sinapakte. Tapos tatanungin mo ako kung ayos lang ba ako. Burnok, gumilid na kayo. Isama niyo si Dingdong. Kami na ni tatay ang bahala rito. Binalikan nila ulit ng tingin si Santino. Nagtaka sila dahil bigla na lang nawala ang aswang na yun. Ilang sandali lang, nagulat na lang si Mang Pitlog nang may bumaon na palaso sa hita nito. Tay! Huwag mo kong intindihin. Ayos lang ako. Hindi na naituloy ni Mang Pitlog ang kanyang sasabihin nang biglang nasa gilid na pala niya si Santino. Sinubukan ni Romeo na tamaan niyo ng taga. Pero sa kasamaang palad ay mabilis lang itong nakailag. Biglang itinarak ni Santino ang matatalas nitong kuko sa balikat ni Mang Pitlog. Pero dahil sa anting-anting na suot nito ay parang wala man lang naramdaman na matanda. Anong akala mo sa akin? Kasing hida mo? Hindi mo ako matatalo ng ganito lang. Lumingon si Mang Pitlog sa gilid nang maramdaman na doon manggagaling ang aswang na si Santino. Pagkagupit niya ng hawak na itak, tinamaan agad yun sa leeg. Hindi pa nakontento si Mang Pitlog. Hinila niya ang leeg ng aswang na yon gamit ang dulo ng itak nito na may kalawit. Gumulong pa ang ulo ni Santino. Tinakpan naman nila Nico at Burnok ang mga mata ng batang si Dingdong. Napas lang nila ang aswang na si Santino. Pero pagkatapos noon ay nawalan na ng malay si Mang Pitlog. Nagmamadaling pinasa ni Romeo ang kanyang ama. Tay, gumising ka. Anong nangyari sa'yo? Sandali silang tumigil sa pagtakbo nang maramdamang dumilat na ang matanda. Tay, ayos na po ba kayo, Tay? Romeo, ikaw na ang bahala sa kapatid mo, ha? Ano bang sinasabi niyo dyan, Tay? Yung palaso, may malakas na lason. Hindi na ako aabot sa ospital. Hindi, kakayanin mo yan. May anting-anting ka, di ba?
Hindi na rin kaya ng anting-anting ko ito, anak. Hindi na ako magtatagal. Agad na tumulo ang luha ni Romeo. Hindi niya matanggap kahit nanalo sila, mawawala pa sa kanila ang kanilang ama. Tay, iiwan niyo po ako. Akala ko po ba, paglulutuan niyo ako ulit ng paborito kong turon na malamot po yung saging? Bakit kayo nagpapaalam, Tay? Dingdong, anak. May mga bagay talaga sa mundo na kailangan nating tanggapin. Isipin mo na lang na tapos na ang misyon na binigay sa akin ng Diyos. Huwag ka mag-alala, anak. Kahit na wala na ako sa tabi mo, lagi naman kitang babantayan. Pero sabi niyo po, hindi kayo mawawala kahit na kailan eh. Pero bakit niyo po ako iiwan? Nagsinungaling lang po kayo nung sinabi niyo po yun. Sabihin niyo sa akin, Tay, na hindi po kayo mawawala. Pakiusap po, Tay. Huwag niyo po akong iiwan. Hindi kita iiwan, anak. Lagi lang akong nasa puso niyo ng kuya mo. Umubo-ubo ng sunod-sunod ng matandang si Pitlog. Maya-maya pa ay tuluyan na rin itong nalagutan ng hininga. Napalot ng iyakan ng kagubatan. Naging saksi pa ang papasikat na araw sa kanilang pagdadalamhati. Isang linggo matapos mawala si Mang Pitlog ay inilibing na rin ito. Masakit para sa kanila ang nangyari. Pero sa kabilang banda ay sinusubukan pa rin nilang maging masaya. Alam nila na yun din naman ang gustong mangyari ng kanilang ama. Ang pagkapanalo nila sa mga aswang ay isang malaking tagumpay para kay Romeo. Nawala man ang kanyang ama, napigilan naman nila ang masamang balak ng mga aswang. Sa paglipas ng mga buwan na taon, nakapagsimula na rin ng bagong buhay si Romeo kasama ang kapatid at kaibigan. Samantala, nahanap na rin ni Romeo ang binhi na hinahanap-hanap ng mga aswang. Natatawa na lang siya dahil ang binhi na yon ay natagpuan lang niya sa loob ng pendant ng kwintas ni Dingdong. Ang kwintas na binigay ng kanyang ina nung kapapanganak pa lamang ng bata. Wakas. So, mga ka-KB, mga kabangers, sana po ay nagustuhan niyo po ang ating napakagandang kwento ngayong araw na ito ha. Siyempre ito para po sa inyo dahil naging 300,000 subscribers na po tayo. So thank you very much po from the bottom of my heart at siyempre sa buong Team KB. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang suporta po. Okay, and siya nga po pala bago ako magtapos, i-announce ko lang po, in the near future, magkakaroon po tayo ng Team KB Apparel. So magkakaroon po tayo ng mga t-shirt. Ito, yun nga, kaya bigla ko nagpalit nito ng cap na mayroon pong nakalagay na KB, na mayroon pong black, mayroon pong white to. At magkakaroon din po tayo ng, yun nga, yung hoodie. Yan. At magkakaroon din po tayo ng mug na Team KB. And syempre, ang good news po nito, every time po na bibili po tayo ng mga apparels natin, siguro ilalagay po natin to sa Shopee or sa Lazada para mas madali po yung yung ating pag-order, no. Magkakaroon po kayo ng isang raffle coupon kada isang apparel na bibili nyo. Kunwari bumili kayo ng hoodie, so meron po kayong raffle stub doon o raffle entry. Tapos or cap, isang raffle entry po yun. Parang ganun po. At ang tanong, Banong, ano ba yung pwede nating mapanalunan dyan? So, ito po ang good news. So, di ba natatandaan yun, nagpagawa po ako, sa mga hindi nakakaalam, no? Nagpagawa ako ng isa pong miniature na kabanong. Yan, okay, ayan, nakita nyo po. Ang maganda ho nito, ayan, meron po siyang kabanong po na sweatshirt. Ayan po yung kanyang cap, mug, at meron din po siya ngayon, no? Yung KB na cap po at ito yung kanyang hoodie. Yan po. So, ito po sa totoo lang po pagka pinagawa po ito, this is worth
almost 7 to 8,000 pesos. So ito po yung pwede nyo pong mapanalunan na souvenir, okay, from Kabanong. Ayan po. O di ba? So meron na po kayong apparel ng Team KB, ay meron pa kayong chance na manalo ng worth almost 7 to 8,000 po. Yan na Team KB or Kabanong figure. Alright? Diba? So, again, no, maraming salamat po. Abangan nyo po yun for another siguro mga announcement natin sa mga susunod na videos o sa ating community. I-announce po natin yon kung available na po yung Team KB apparel po natin. Alright? So, maraming salamat once again. So, yung mga ating mga team kapamilya dyan, no? Yung team OFW, yung mga team tindahan, team palengke. So siguro yung mga hindi ko nabanggit, ito maganda. Mag-comment po kayo diyan sa baba kung anong team kayo kabilang. 'Di ba? Yung mga iba po, team karinderya daw, meron pong team paniderya, yan. So kung ano po yung mga hindi ko nabanggit, okay lang po. Paki-ano na lang po dito, paki-comment po sa baba. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan po, no, na pindutin po yung like button at syempre i-share na rin po natin. Okay, and don't forget to subscribe para tuloy-tuloy po ang pagdami ng mga ka-bangers natin, mga ka-Team KB. Sabi nga, yung iba nga daw, yung mga Team Yanggao, yung mga nayanggaw po natin. So once again, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kabanong nagsasabing thank you very much and God bless you all.